Eto na mga kaibigan, muling nagsalita na si Secretary of Defense Gibo Chidoro at kinundina niya ang pinakabagong pambubulas ng China sa mga mangingisdang Pinoy mga kapatid, no? At alam niyo mga tol, habang tumatagal, hindi natin nakikita ng malinaw kung saan patutungo o kung matatanggap ba natin ang kapayapaang ating inaasam dahil sa pag-uugaling ipinapakita ng China dito sa Pilipinas mga tol. Well anyway, itong videong panonoorin natin ay mula sa UNTV. Pero bago yan mga kapatid, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, partikular mga kapatid kapag ang pinag-uusapan natin mga kaganapan dito sa West Philippine Sea. Sana po ay huwag ninyong kalimutan mag-subscribe. Yan, click nyo na rin po ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Hindi lang mga balita ang binibigyan natin ng reaction, no? Minsan nagre-react din tayo sa mga interesting topic mga kapatid, Bible, history, alien, iba-iba mga kapatid, no? Kaya kung trip mo yung mga ganyang klaseng commentary and reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Alright, so wag na natin patagalin to mga kapatid. Ito mula sa UNTV, yan no. Secretary Chidoro kinundina ang latest harassment ng China sa mangingisdang Pinoy. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Kinundina ni Defense Secretary Gibo Chidoro ang latest harassment ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc nitong January 12. Ayon sa kalihim, karapat-dapat kondinahin ang nasabing aksyon ng bansang China na umabuso sa mga mangingisdang Pinoy lalo na't wala itong official task o business sa nasabing lugar. Tama. Matapos ang nangyaring insidente, pinayuhan ni Secretary Chidoro mga maliliit na Pilipinong mangingisda na kailangan nilang huwag magsosolo sa pagpunta sa Baho de Masinloc para maiwasang maulit ang pagtataboy sa kanila ng China Coast Guard. No, dapat nga hindi ganun mga tol eh. Kasi nasa loob tayo ng exclusive economic zone natin mga tol at fishing ground yan ayon sa batas mga tol. Dapat walang umaano sa kanila di ba? Walang humaharas sa kanilang ganyan. Dapat malaya silang nakakapangisda eh. Pero wala tanggapin na natin ang katotohanan na merong isang ganid na bansa na gustong sakupin ng buong karagatang to at ang gusto nila ay maghari sila sa buong mundo mga tol. Kaya tama rin yung payo ni Secretary Gibo Chidoro na wag muna sila magsolo. No, kumuha sila ng backup o kaya humingi sila ng guide o ng escort sa ating PCG para hindi sila maganito. Kasi merong isang bansa na hindi maayos kausap, 'di ba? Hindi marunong umintindi ng Ingles. At the same time hindi marunong sumunod sa batas mga tol. At kailangan natin mag-ingat tungkol diyan. Samantala kahapon, January 24, isang diplomatic protest ang inihain ng Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay sa nangyaring harassment laban sa mga mangingisdang Pinoy. May diplomatic protest na naman tayo mga tol. Napakarami na nating isinabmit na diplomatic protest dito sa China mga tol. Pero ni isa, wala naman tayong tanggap na sagot di ba? Hindi ko nga alam kung talagang sinasadya ba nila o hindi lang nila naiintindihan o talagang lubhang wala silang pakialam mga tol dito sa ating mga protesta dahil sa pinaggagawa ng mga Coast Guard nila. Tiniyak naman ng Defense Secretary na hindi papayag ang pamahalaan na pagkaitan ng karapatan ng mga Filipino fisherfolk na mangisda sa Baho de Masinloc na pagmamay-ari naman talaga ng kasalukuyan at ng susunod na henerasyon ng mga mangingisda sa bansa. Diba? Napakalinaw mga tol na pagmamay-ari ng kasalukuyan at ng mga susunod na henerasyon. Kung ang ating gobyerno magiging pabaya mga tol, depende kung sino ang mauupo bilang presidente. Diyan tayo mag-ingat mga kapatid. Dahil kapag ang naupo na ating presidente tuta mga kapatid o kaya tau-tauhan nitong bansang to, wala. Kawawa yung mga mangingisda natin mga tol. No, ay nako. So ito mga kapatid dahil nga dito sa nangyaring insidente nitong January 12 ilang Pinoy o ilang mangingisdang Pinoy mga tol ang titigil daw muna sa pangingisda dahil sa ginagawa ng China Coast Guard mga kapatid Yan, alamin natin to mula naman to sa GMA.
Dahil sa panggigipit ng China, tigil pangingisda ng ilan nating kababayan sa Baho de Masinloc. Biruin At mo. ang ilan namang tuloy sa paghahanap buhay para may panglaman tiyan ng pamilya, bumaba ang kita. Nakatutok si Marisol Abduraman. O, sinong apektado ngayon sa ginagawa ng China, mga tol? 'Di ba? Sinong apektado? 'Di ba? Yung mga Pilipino, mga kapatid, 'di ba? O, yung iba ayaw munang sumugal. O, sige, tigil muna sila, hanap muna sila ng iba mapagkakakitaan. Yung iba namang mangingisda, dahil nga sa ingat na ingat sila, hindi na sila makalayo, hindi na sila pumupunta doon sa talagang hulihan ng isda, bumababa yung huli nila, bumababa din yung kita, mga tol. O, sinong apektado? 'Di ba? Kaya tama yung ginawa ni ni Secretary Gibo Chidoro na kinondena niya itong ginagawa ng China. Yung China dapat magkaroon naman sila ng hiya sa sarili nila, mga tol. Ang titigas ng mga muka, 'di ba? Hindi nila kinikilala yung batas eh. Anong karapatan nila para pigilan ng mga mangingisdang Pinoy na manghuli ng isda dito? Pag-aari naman yan ng Pilipinas, 'di ba? Masakit sa amin, ma'am, yung ganun ginagawa nila. Imbis na may maipakain kami sa pamilya, wala na kaming maiuwi. O, tapos sasagot pa yung mga pro-China. Wala namang mga mangingisdang hinaharas ang mga China. O, di ba? Itong mga pro-China to, sobrang ang sasarap ang sarap pag kukutusan no? Na isda. Ganun, ma'am. Ilang bisis kaming naharas doon, ma'am. Naiyak na lang ang 57 anyos sa si Felimon Mero habang ikinikwento ang dahilan kung bakit itinigil ang pangingisda sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal matapos ang 32 taon. Ang tinutukoy niyang nanghaharas, China Coast Guard. 18 miles pa kami mula sa Scarborough, hinaharas na kami. Nakatutok sila sa amin. Kaya natakot kami noon. Sayang, lalo't mga mamahalin at first class na mga isda ang nanguhuli nila sa Scarborough. Grabe no, meron tayong 200 nautical miles, mga tol. Meron tayong 200 nautical miles na exclusive economic zone. 'Di ba? Eksklusibo dapat sa Pilipinas 'yon, mga tol. 18 nautical miles pa lang daw sila, oh. Ginigipit na sila, mga tol. Inaharas na sila ng mga inchik. Grabe to, mga Chekwan to, no? Tindi, tigas na mukha. Nanghihinayang man sa malaking kita, minabuti na lang daw ng ilan na tumigil ng mangisda sa Scarborough. Baka daw sa halip na kabuhayan, disgrasya ang kanilang abutin doon dahil sa paulit-ulit daw na panghaharas ng Chinese Coast Guard. O, di ba may mga dala pa nga daw pamalo, mga tol? Di ba? Na-videohan. Sabi, may mga dala sila mga pamalo. Biruin mo yung mga, ito yun. Halimbawa si Tatang, yung mga ngisda. Papalaot yan, mga tol. Ang iniisip niyan, unang-una, pagkain ng asawa, anak niya, 'di ba? Pambuhay niya sa pamilya niya. 'Yun ang yun ang tanging hangad niya. Hindi na mapagpapayaman kasi ito na lang yung kinagisnan nila, ito na yung mindset nila. Kailangan lang nila makapag-survive araw-araw. Pero yung kinukuha nila, mga tol, biyaya na ng kalikasan yan, biyaya na ng Diyos yan sa ating lahat, 'di ba? Lahat tayo may karapatang kumuha diyan. Pero tignan mo itong bansang to, mga tol. 'Di ba? Inaalisan nila ng biyaya yung mga pobreng mangingisda. Ang gusto nila, sila lang ang makikinabang, mga tol, at yung mga mamamayan nila. Natakot kasi kami, kaya hindi na kami pumunta. Pinumumbahan na kami ng tubig, umbero, kamuntik na kami nalubog. Pero si Lino Belvis Jr. nakababalik lang ng Baho de Masinloc, nakikipagsapalaran sa kabila ng takot para sa magandang kita. Nagkipagpatintero na lang po kami. Wala na mo kami ibang paghanap buhay kundi yung Scarborough. Dahil mas agresibo ngayon ang China, bumaba raw ang kita nila mula sa 10,000 piso kada palaot sa hanggang 3,000 piso na lang. Tatabay po kami sa... Ano mangyayari sa 3,000? Dapat ito yung pinag-uusapan sa Kongreso Dapat ito yung pinag-uusapan sa Senado, mga tol Hindi yung pinupush nila charter change, mga ganyan, pagpasok ng ICC. Diba? Yun ang mga pinag-uusapan nila palagi dun 'Di ba? Dapat ito yung pinag-uusapan nila Medyo pinakamalaot. Ayaw po kami paisdayan doon sa mismong pangingisdaan po namin. Opo. So pag pinaboy sa laot, ibig sabihin nito walang masyadong huli? Wala na po kami mahuhuli. Apela nila sa gobyerno, tulungan silang malaya makapangisda sa Baho. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard na mananatili ang pagbabantay nila sa Baho.
namimigay pa nga tayo ng fuel subsidy dito and Yes, grocery items Yes, yes, yes. for the Filipino fishermen to sustain their fishing expedition dito sa Bajo de Masinloc. Siguro this time, we're going to have a much more coordinated presence dito Alright. sa BDM to ensure na kung hindi man 24/7, ma-maintain ng Coast Guard, at least BFAR vessel can be able to supplement yung mga instances na nasa rotational deployment ng ating mga barko. Habang tila isa lang itong pangarap, tuloy daw ang kanilang pakikibaka sa teritoryong pagmamay-ari ng Pilipinas. Mula rito sa Cato, Pangasinan. Etong lugar na to ay pagmamay-ari ng Pilipinas yan. Ayon din sa batas mga tol, na talagang meron lang mga makakapal na mukha at mga matitigas na mukha na ang nakakalungkot, ilan sa mga Pilipino o nagpapanggap na Pilipino, 'di ba, mga pro-China, pinagtatanggol pa sila, 'di ba? Tingnan na lang nila itong mga mangingisda, no? Yung iba talagang masama sa loob nila mga tol. Kasi ito na yung kinamulatan nila, diyan na sila pinanganak, diyan na sila lumaki. Ito na yung kinagis ng hanap buhay nila. Ito yung alam nilang pambubuhay nila sa pamilya nila. Pero ito nangyayari, 'di ba? Dahil sa mga ganid at dahil sa mga hinayupak hinayupak na 'yan, 'di ba? Dapat tinutugunan 'to ng gobyerno mga tol. Dapat tinutulungan sila ng ating gobyerno na malayang makapangisda. 'Di ba? Dito sa atin namang exclusive economic zone, nawawalan ng silbi yung word na exclusive 'di ba? Nawawalan ng silbi yun 'Di ba? Tapos yung ibang mga mambabatas pa todo pagtatanggol sa China. Ay grabe, mga tol. So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito? Comment ka na lang sa baba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.